Magandang araw sa inyo mga ka-safety. Ang topic ko ngayon, breaking strength of wire rope sling used by crane and slinging. So, yung ginagamit na wire rope dito sa crane, itong main at itong auxiliary, ito yung tatalakayin natin. At saka itong ginagamit sa slinging. Slinging, yan yun. So, bago ako magsimula, pwede kayo mag-subscribe sa aking channel, Saire Cabanza Jr. So, umpisa na natin. Ayan, pwede nyo ng screenshot. So, ang napili ko, yung kapal na 3 inches na wire rope. Ito yung ginagamit sa mga heavy lift. So, ang capacity dito ay 72 tons. Paano natin nakuha? So, diameter times 8 tons. Okay? Yung 8 tons na yon, formula yon, yun yung sinasabi sa ASTM at ASME na ang gagawin nating multiplier kung ang pag-uusapan natin ay lifting ay 8 tons. So, ang diameter ay 3 inches. So, 3 inches times 3 inches is equal to 9 times 8. Yun yung multiplier natin is equal to 72. Okay? So, ang diameter natin ay 3 inches. Conversion factor, 3 inches, ilang millimeter? 76.2 millimeter. So, kukunin natin yung kalahati para makuha natin yung radius. 76.2 millimeter divided by 2 is, ito yun 38.1. Okay? So, ito yun, radius, 38.1. Okay? So, ang 1 Newton is equal to 0.101972 kg force per Newton. 1 kilogram is equal to 10 Newton. 1 ton is equal to 10 kilonewton. O, alam na natin to. Grade 80 is equal to 800 Newton per millimeter square. Itong grade 80, yan yung purity o yung uri ng bakal, uri ng metal na ginamit. Ang bakal, hindi yan pare-parehas. Magkakaiba ang lakas diyan. Kung gagamit kayo ng grade 80, grade 80, ito na yung pinaka minimum na tinatanggap. Pero matibay ito. Ngayon, kung gusto mo ng mas malakas pa ron, gagamit ka ng grade 90. Gagamit ka ng grade 100. Yun kung available. Nasa sa inyo kung gusto nyo gamitin. Diba? Kung available ba Kung di naman available, edi ito na yung pinaka-available. Ngayon, formula workload limit. Ito. Okay, na-discuss ko na to. Ito 72, ito yun. Okay? So, ito yung formula. Area is equal to pi times radius square. Pi, alam natin yan, di ba? Nung high school pa, 3.1416 times 38.1. Ito yun. So, 38.1 square. Pag sinabi natin square, uulitin lang natin. 38.1 times 38.1. Ito ang sagot. 1,451.61 millimeter square. I-multiply ngayon natin ito sa pi. Ang sagot ay 4,560.37 millimeter square. Okay. O, ngayon, pag ba sinabi natin, ano bang ibig sabihin nito? 4,560.37 millimeter square. Pag sinabi din millimeter square, ganyan yan, no? Lalakihan ko ng konti. Ito 1 milli. Ito 1 milli. Ito 1 milli. Ito 1 milli. Okay. Ayan. 1 milli, 1 milli.
Ilan daw ganyan para makoberan mo yung buong yung thickness. Ito yun. 'Di ba? Ito yung diameter. Ito yung circumference. Ilang millimeter square daw? Ilan niya kung pupunuin mo daw 'yan. Kung pupunuin mo lahat, aabot ka ng 4,560. Yun ang ibig sabihin yan. Okay. So, 4,560 na millimeter square, buong circumference, times 800 Newton per millimeter square. Ang ibig sabihin, kada millimeter square, gano'n raw siya kalakas? 800 Newton. Merong 4,560 na millimeter square para mapuno mo daw yan. Na ang bawat isa ay may lakas sa 800 Newton. Iyan ang ibig sabihin nun. Ang sagot dyan ay 3,648,296 Newton. So, ito na yung puwersa. Ito na yung lakas. Okay. Siyempre, hindi natin naiintindihan yan. Oo, yung Newton, who cares? Pero kasi, masanay tayo, tayo mga Pilipino, masanay tayong pag-usapan ang kilogram kaysa sa Newton. Tama? So, pag-uusapan na natin yung breaking strength o yung tensile strength. So, 3,648,296 Newton times 0.101972 kilogram force per Newton. Saan ko nakuha ito? 'Di ba dito 'yon? Ayan 1 Newton. Kada 1 Newton daw, ito raw ang lakas. Meron kang 3,648,296 Newton. So, kailangan mo i-multiply. Iko-cross out mo lang yan. Cross out mo itong Newton. Cross out mo itong Newton. Ang sagot dyan ay 372,024.039 kilogram force or 372 tons. So, ang sinasabi, ito daw 72 tons na rated capacity na merong diameter na 3 inches. Ito daw ay merong safety factor. Kumbaga, ligtas mo pa siyang gamitin hanggang 372 tons. Bakit 72 tons? Bakit 72 tons lang? Kasi, ang ginagamit lang natin doon, yung 1. Ito yung workload limit. Kasi kung gagamitin natin to below 72 tons, ligtas tayo sa kapahamakan, ligtas tayo sa aksidente. Ngayon, itong breaking strength, 372, i-divide ngayon natin yan sa, itong 372, i-divide natin sa 72. So, safety factor is equal to breaking strength. Ano yun? Ito yun, 372. Divided by workload limit. Ano ba yung workload limit? 72. So, divide natin, ang makukuha natin na ito. 372 divided by 72, 5.166. I-round up na natin. Gawin natin 5. Ang sagot dyan ay 5:1. Itong 5, 372. Itong 1, ito yung 72. Ang workload limit, ito yun. Ang safety factor, ito yun. Ang ibig sabihin, ito lang yung dalasang ginagamit natin, workload limit. Actually, binabawasan pa nga natin to ng 0.20. Kaya nga 80% lang ang ginagamit natin para makuha natin yung safe
safe workload. Kasi ito, WLL. Di ba? Oh, ito yung ginagamit natin. Ito yung allowance. Di ba? Ito yung tinatanggal natin. Ito yung reserva. Ito lang yung ginagamit natin. Para ngayon, para malaman natin na tayo ay malayo sa disgrasya, hindi yan basta-basta mapupunit. Oh, yan yun. Ngayon, kung gagamitin mo to, gagamitin mo yan ng doble. 72 times 2, ilan? 144. O hindi mababali yan. Bakit? Kasi ang pinagbabasihan natin to 5:1 eh. Sino ba may sabi niyan? O, tingnan niyo yung wire rope nyo. Tingnan nyo, may nakalagay doon 5:1. O, checkin nyo yung tag. May nakalagay doon 5:1. Checkin nyo sa internet. Nakalagay dyan 5:1. Ano yan? Ilalagay lang ba nila yun 5:1 na walang dahilan? Na wala sila pagbabasihan? Sino ba nagsabing sumunod sila sa 5:1? Oh, edi yung ASTM o ASME. Oh, para ma-certify sila. Para ma-certify sila na itong wire rope nila ay certified ng ASME o ng ASTM, kailangan sumunod sila sa 5:1. Kaya pag nag-manufacture sila, pinapa-testing nila sa isang laboratory. Talagang babatakin na yan hanggang sa masira. At kailangan mapatunayan nila na bago masira, dapat ma-reach nila yung 72 tons. Ha? Kung 100 tons pa lang nasira, hindi nila lalagyan ng 5:1 yan. Hindi i-certify yan ng ASME. Kaya tingnan nyo, ang mga wire rope, may nakalagay dyan, ASME. O iba dyan, BS, etc., etc., EN. O, di ba? Ganun yan. Ngayon, paano ba natin to i-apply sa trabaho, sa buhay ng isang safety? Halimbawa, nagkaroon ng aksidente. Hindi ba't ang safety, safety, binaksidente ron. Sino magkoconduct ng investigation? Natural. Magkoconduct sila ang mga rigger, magkoconduct yan. Magkoconduct din ng safety. Ang lagay kung ang bigat 72 at kung ang load ay 73 o 72 o 71. Nabali, napunit dahil ang load niya ay sobrang bigat. Sabi, sobrang bigat daw. 50 tons ang nilifting. 55 tons. Ang capacity 72. Nasira. Hindi yan basta-basta masisira. Bakit? Dahil sa 5:1. Ang breaking strength niyan, 372. Yun, 372. So, alam mo, yung stance mo, hindi yan basta-basta masisira. Maaring masira siya dahil nung ginamit siya, sira na siya. Kaya importante na bago ipagamit yan, chine-check muna yan. Maaring sabihin nila, walang sira nung chinek nila. Sure ka? Baka mamaya ang may sira kung dun sa part na nilagyan nila ng color coding. Yung pala, may sira pala yung part na yun. Halimbawa, ito, nilagyan nila ng color coding. Ito, nilagyan nila ng color coding. Red tape o kaya blue tape. Yung pala, dyan pala yung meron ng sira. Kinuberan lang nila. Yun ang mga imposible. Yun ang mga posibleng dahilan. Bakit yan naputol? Pero kung walang sira talaga yan, hindi yan kahit 100 tons yan, hindi yan basta-basta masisira. Lalo na, may nakalagay naman dito, 5:1. Bakit? Yan ang palatandaan Ayan, 372 bago yan masira. Checkin nyo sa internet, checkin nyo sa tag nyo para malaman ninyo. Kasi kadalasan, binabaliwala yan, lagi nilang SWL. Kaya ang mga safety, marami sa mga safety natataranta. Ako, marami na ako na-encounter na ganyan. Ibang lahi pa. Baka maputol. Hindi natin alam kung kailan mababali, baka mamaya bumagsak. Di ba? Lagi nating naririnig yan. Hindi natin alam kung kailan ang aksidente. Come on.
napipredict yan, nakukompute yan. Ang aksidente, nakukompute yan kung kailan niya mangyayari. Kaya nga tayo may ganito eh. Para makompute mo, mapredict mo kung kailan siya magsisimulang mabali. Yun ang aksidente. Okay. So, sa pagtatapos, pwede kayo mag-subscribe sa mga hindi pa nagsasubscribe. Saire Cabanza Jr. Salamat po.